So yan, natapos na ba yung iba guys dito? Okay na, no? So, I just input yung mga ano natin, yung exemptions natin. So, linagay ko lang yung exemptions natin dito sa ating Primavera. Okay? So, ganun lang kadali. You just simply click yung mga exemptions natin. So, huwag kayong mag-alala, no? You can use this also naman yung calendar na natin na to sa ibang project. So, minsan na lang naman yung pag-edit natin dito. Okay? So, okay na ba? After nyo ma-exempt lahat, click nyo lang yung okay. And then, click nyo lang yung check na default. So, i-check nyo po ito. Ayan, default. Okay? And then now, click lang natin ulit yung close. Share ko lang ulit yung nang buo yung screen ko guys. Ayan. So yung mga hindi na nakasunod guys, no, you can just review yung ating recordings. No? So pwede na lang munang makinig dito sa ano natin. And then you just review yung ating discussion then. Ayan. So next naman is yung ating enterprise. No? So ulitin ko lang under sa enterprise calendars. So gumawa lang kami ng MST calendar step 3. And then dapat i-check nyo yan kasi siya yung magiging active default natin. Okay, pag di naka-check yan, hindi siya yung active natin sa plan. And then modify. And then ngayon, naka-exempt na lahat yung ating mga ginagawa. Okay? So after nun, click close. So yun yung ating step 3. So step 1 ulit. Kanina, OBS. Step 2, EPS. Step 3, calendars. So ganun lang kasimple. So ngayon, mas lalo yun ang na-appreciate yung mga diniscuss natin kanina. Di ba? So naalala na natin. Okay? So next, ready na tayong gumawa ng project natin. So dito pa lang talaga tayo mag-new project. So basically, inayos ko muna lahat yung project settings natin bago natin siya i-schedule muna. Okay? So basically, madali lang naman itong first part. Mga insertion lang ng activities natin and mga project activities. Okay? So under file, you just click new. So to do a new project. No? So makikita nyo later on, itong project na to, magiging active na siya kasi may bago na tayong project. So click ko lang yung file and then click new. Okay? So lilitaw na yung select EPS natin or enterprise. So hanapin nyo lang yung MST Connect builders natin. So click ko lang ellipsis or yung ano natin dito. Select nyo lang yung MST Connect builders and then click plus. Ayan. So hinanap ko lang yung ating EPS kanina, di ba? And then click next. Previous muna pala. New project ID 1. Okay. Project name. So gawin na lang natin siyang 5-story commercial building. Ayan. Building project. So kayong bahala kung anong gusto nyo rename. Sample lang naman tayo ng ating project structure. So 5-story commercial building project yung name ko. Project ID is 1. And then click next. Project plan start, pwede kayong pumili kung kailan nyo siya gustong simulan. Pero ako, ang saselect ko ngayon is for this day na lang muna. So pwede naman yan, kung gusto ko siyang start dapat nitong project na to. September pa, no? So pwede nyo siyang i-adjust. Itong must finish by, leave it muna kasi i-schedule din naman natin siya later on pag nag-insert tayo ng activities. Okay? Click next. After nun, click next tayo. And then responsible manager, syempre ako yon. Sino pa ba? Ayan. So nakalagay na yung responsible manager. And then click next. Price rate type natin. So ang rate type natin is price per unit. Okay na yan. Click next. And then voila, sabi niya, congratulations. So your new project has been created. To modify your project properties and define properties not covered by this wizard, click on the enterprise menu and then click projects. So basically, okay na tayo ngayon. So di pa tayo tapos. Click nyo yung finish. Okay? So ngayon, nag-under yung projects natin, under project tab. Nakikita nyo may tab tayong sarili under project, di ba? Enterprise, engineering and construction, enterprise. Okay, yung mga enterprise natin na to. And then yung ating project ngayon. Mag-under siya dun sa enterprise natin. Okay? So nakikita nyo yung pagkakasunod-sunod ng hierarchy ng level natin ngayon. Bago tayo mag-proceed, remember na yung sinelect ko na project, hindi siya active. Okay? Ang gagawin natin is i-edit natin siya into plan. So makikita nyo dito sa pinakailalim. So paano ipakita ulit yan, sir? Right-click, project details. Sa status under general. Ngayon, ang gagawin natin muna siyang plan. Kasi as per schedule muna tayo or original schedule. Okay? After nun, kung meron pa kayong mga information na gustong i-edit dito, ayan. So napansin nyo yung mga currency natin guys, nagpeso na lahat sila. Hindi na sila USD. So kasi nag-active yung ating sinet kanina na portion natin. Okay? You can also adjust later on yung activity ID prefix. Ayan. So nandyan lahat yan kung gusto nyo edit.
increments, and other value. So yung calendar natin, defaults, pwede nyo edit yan. So ngayon guys, ito, naka-active ng MSD calendar ko na sinet ko kanina. So para hindi ko na siya nakakalimutan. Kasi pag nakalimutan nyo yan guys, nag-edit na kayo, mahirap na siyang i-balik dun sa ano natin. Okay? So basically yan lang naman yung edit ko. Status natin is planned as per planned. And yung mga information natin yan. So ngayon na meron na tayong project name and information dito and IT. Okay? So ready na tayo ngayon sa next step. So pang ilang step na to? Step 4 na tong project. No? Next step, step 5, we'll create WBS. So ulitin ko lang ulit yung steps natin para naalala natin. Step 1, OBS. Step 2, Enterprise Project Structure. Step 3, Calendar. Step 4 is nag-new lang ako ng project natin. Now, next step is magkakaroon na tayo ng WBS or Work Breakdown Structure. So makikita natin magkakaroon siya ng sarili niyang tab. Ito yung kagandahan kay Primavera. Separate tabs lahat. Hindi katulad ni MS Project, isahan lang siya. Okay? So punta tayo sa Enterprise ulit. Now, i-click ko yung ating, hindi pala, sa project na pala tayo kasi active na siya. So dito na tayo mag-edit niyan lahat. Kasi tapos na tayo ng i-ready Enterprise. So project na tayo. So napansin nyo ba nag-active na yung project tab natin? So under project tab, click natin yung WBS or Work Breakdown Structure. So gagawa na tayo ng set of general categories natin ng mga gagawin sa project natin. So WBS, click ko lang yan. So meron siyang sariling tab ngayon. So adjust ko lang para medyo ano lang tayo. Pwede nyo naman kasing ina-adjust yung mga ano natin. Ayan, yung mga information natin. Okay? So ngayon, meron na tayong WBS or Work Breakdown Structure ngayon dito. So ang gagawin ko ngayon is mag-insert tayo ng phases of activities. So share ko lang ulit yung ating activity. No? So sa Excel file natin, meron tayong makikita dyan, no? Nandito lahat yung ginagawa natin. New plan information, sa tabi niya assigning task. Kapag kinlik nyo yan, nandito lahat yung mga gagawin natin. So ito yung mga WBS. Basically, sinusundan ko lang WBS and yung mga information natin ng project. May mga duration na yan and mga relationships predecessor. Okay? So ngayon, ito yung gagawin natin, itong mga WBS natin. Okay? So share ko lang ulit yung screen natin. Ayan. Wait lang natin, no? Naglo-load siya. Loading. Okay? Ito. So ngayon ang gagawin natin is mag-insert tayo ng WBS. So i-divide ko yung project natin into 3 phases of project. Nasa inyo yan actually eh. Sa diskarte na yan ng planner. So ako, ang diskarte ko dito, i-divide ko into general categories na 3. So ano yan? So gagawin ko, right-click and then click Add. So unang category natin is pre-construction phase. So sa pre-construction phase, no, ang ginagawa ko lang dito guys, nag-insert lang tayo ng WBS. Sa pre-construction phase, dyan natin ginagawa lahat. Yung mga bago magsimula yung project, no, yung down payment, ganyan, yung estimation, design plans, etc. Dyan lahat yan sa pre-construction phase. So napansin nyo na nagka-arrow din tayo dito, di ba? So ang gagawin ko, mag-add ulit ako. Insert sa keyboard or click Add. So next naman is construction phase pala, sorry. Construction phase, ongoing na yung construction. So nandyan na yung earthworks, civil works, structural, architectural, MEPF, finishing, auxiliary works, CCTV, lahat ng mga works, no? Nandyan lahat sa construction phase yan. Siyempre, hindi matatapos yung project natin nang walang turnover. So mag-a-add ulit tayo. Ngayon, pagkatapos ng project, meron tayong post-construction phase. Pero sir, masyado kaming OC, no? Hindi magkakasunod-sunod to. Anong gagawin natin? So, pwede nyo siyang i-arrange dito by clicking this one kung ano mga form yung gusto ng WBS nyo. Pero ako, sanay ako dito. So, ang gagawin ko to arrange yung ating mga information, meron po tayong makikita dito sa pinaka-right side natin. Napapansin nyo ba itong mga drop-down arrow or yung ating mga tinatawag na mga toolbars arrow natin na to? So, to arrange that, para ma-arrange natin to, kiklik ko lang sila. So, for example, gusto ko nasa pinakatas tong 1.1. So, click ko lang to guys ng 2 beses. Si 1.2 naman, select ko lang, click ko lang siya dito ng pataas. Ayan. And naka-arrange na sila ngayon. Kasi mamaya pag nasa activities tayo, makikita nyo yung arrangement na yan. Pag nagkabaligtad mga yan, malilito kayo. So, kailangan dito, tandaan natin as a planner, as gumagawa dito sa project schedule. Number 1 is dapat organized kayo. Well-detailed oriented. So, dapat yung mindset ninyo and everything, dapat active na active yan. Kasi,
you're dealing with activities dito eh. So, dapat clear yung mga ginagawa natin dito sa mga portion na yan. Okay? So, once na na-clear na natin ito, nasa level 2 na tayo ngayon ng WBS natin. Meaning, magsiset ako ng categories natin na mag-under pa dito sa mga general categories. Yan kasi yung main function ng work breakdown structure. So, next naman, meron tayong insert ulit sa pre-construction naman. So, right-click and then add or insert sa keyboard. So, next naming natin dito is general requirements. So, yung mga kailangan natin na general requirements dyan. Okay? So, next phasing naman. So, requirements. Okay? Next phasing naman, click add ulit tayo. Click add. So, 1.2.1 na sila. Napansin nyo, nag-under sila. So, yung earthworks natin. Okay? So, click insert. Actually, you can insert na agad, no? So, nag-insert na ako ng 4. So, next naman is yung ating civil or structural works. Ayan. Civil or structural works. So, nag-insert lang tayo ng activities. And then, next naman is yung architectural and finishing works. Finishing works. Next naman is yung mechanical, electrical, plumbing, and FARPRO, if meron, MEPF works. Ayan. So, meron na tayong mga certain activities of WBS na nag-under sa mga main categories natin. Hahatiin ko pa into 2 works itong civil and structural. So basically, dalawa pa yan. So meron tayong super substructure phase, no? Or yung foundation level natin sa ilalim ng lupa, substructure level, and also superstructure level. So basically, kayo yung nag-insert ng mga ano natin na to, ng mga WBS. Okay? So ang ginawa ko lang guys, nag-under lang ako, nag-insert lang ako, and then ina-arrange ko lang yan. Okay? So I give you 5 minutes to create this kind of WBS natin. Okay? So para makahabol kayo. Ayan. So gawin nyo muna itong mga WBS natin. Dapat ganyan yung arrangement natin. Okay? So bigyan ko kayo ng 5 minutes to do that. This one is your activity number 2. Activity number 2, create your WBS. Okay. Pagtapos na kayo, type done when finished, no? Approximately 5 minutes. Ayan. Kasi mamaya mag-screenshot tayo dun sa part na ginawa nyo. Ayan. So makita natin kung nakasunod talaga kayo. Okay? So paki-create muna yung WBS natin. Nandyan lahat yan.
Ayan, so sa mga natapos, no? Ayan, so at least nakaka-catch up kayo dito sa ano natin. Ayan. So very good po sa mga naka-catch up din sa ating training. So napapansin nyo ba, basta step by step lang tayo, dumadali siya. Okay? So ganyan naman sa buhay dapat ano lang, step by step lang. So wag natin skip yung mga steps natin. So yung mga nagtanong ulit no, sa currency, so punta po tayo dito sa admin. Okay? Under admin, click nyo yung currencies, no? And then click add po. Kuwari, MST yung lalagay ko, click M nyo lang, and MST, and yung currency symbol. Okay? So, MMM. So, lagay nyo 1:1, no? Nag-add lang ako, and then click close. And then, balik tayo sa edit, and then user preferences, and then currency ulit, hanapin nyo na yung ginawa nyo. Nasa pinakailalim siya. And then, select M plus na. Okay? So, ganun lang. Pero ako may Philippine peso na akong ginawa. Yung kanina pa. Okay? Ayan. So now, okay na tayo, no? So nakasunod naman, halos majority. Okay? So now, let's proceed. So, ang dali lang, no? So, napansin nyo din yung status natin, planned na rin siya, oh. So, kasi yung project na sinet ko, planned siya. So, lahat yan magiging as per plan na siya or original na siya na schedule natin. So, next step tayo, mag-create tayo ngayon ng activities naman na mag-under dito sa mga to. Okay? To do that, punta tayo sa project ulit. So, step ano na tayo? Step 6. Okay. Step 6 na ba? Ayan. So, next naman is mag-insert lang tayo ng activities. So, click ko lang po yung activities natin. Magkakaroon siya ng sarili niyang table. So, huwag kayong mataranta kapag ganito yung lumitaw sa inyo. So, arrange nyo lang yan. Okay? Wait lang ah. Iba pala yung na-arrange ko. Ito pala dapat. Ayan. Okay? So, arrange lang natin yung screen natin para mag-fit lahat sila. So, project activity details. Ayan. Pwede nyo kasing i-adjust yung mga information natin dito. Ayan. Actually, hindi pa natin kailangan yung iba. Kaya ang gagawin ko is right-click. No? Ayusin lang natin columns. So, default muna tayo. Alisin ko lang yung mga hindi kailangan. So, yung mga budgeted na to, hindi ko muna kailangan. Resources, remaining duration. Ayan. So, pinakasimple muna tayo. And then, apply. Okay? So, ano ulit yung ginawa mo, sir, na yun? So, right-click. So kung gusto niyo mag-add ng information or magtanggal dito sa taas natin na information, right-click lang and punta kayo sa columns, no? Or click nyo lang itong nasa taas, yung parang columns. So same lang yan. So right-click columns. And then i-search nyo dito or tanggalin nyo yung gusto nyong tanggalin. So select nyo lang and then lagay nyo yung click na to. Okay? Kung gusto nyo mag-add, pwede kayo mag-search dito, find. And then type nyo lang yung gusto nyo. Or hanapin nyo silang mano-mano dito. So select nyo lang, for example, activity step count. Select ko. So gusto ko siyang ipakita dito. Select ko tong plus. So basically parang namimili lang ako dito or nagtatanggal ako dito. So and then pwede mo rin i-arrange yan and then click apply. Lilitaw din siya dito. Kapag ayaw mo siyang maipakita, ibalik mo na lang yan. Click apply and okay. Okay, so ganun lang tayo naglalagay ng information yan. So okay na tayo, no? So yan muna yung ating portion. Ngayon, ang problema ngayon, ayan, may problema na naman. Ang problema ngayon dito sa screen natin, nawawala yung WBS natin kasi dapat lumitaw siya dito. Ano kaya mangyayari niyan, sir? Mag-stop na tayo. Ayan. So, wag kayong mataranta kasi hindi lang naka-active yung WBS natin. Para maipakita yan, di ba, ganyan din yung screen ninyo. Ang gagawin natin is right-click lang. So, right-click and then punta tayo dun sa filters. Ay, hindi pala, dun sa group and sort. Ayan, nagjo-joke lang ako. So, right-click and then group and sort. Okay? So, wala. Ito yung table kasi natin, guys. Oh. Nawawala. Walang lumilitaw dun sa dito na info natin. Kasi yan din yung lilitaw sana sa Gantt natin. So, to do that, to show, i-click nyo lang po to. And then, hanapin nyo, i-type nyo, WBS. Ayun, so lumitaw agad. And then, select nyo. Kung gusto nyo palitan yung mga kulay, no? Ayan, so pwede nyo rin palitan. Color, font, ayan, nandyan lahat yan, guys. Kung gusto nyo palakihan, hanggang ilang WBS level ito? Hanggang level 20. Ayan, ang dami. So, and then, pag in-apply ko, lilitaw na siya dito, guys. So, pag click ko yung apply, lilitaw na siyang ganito. Okay? So, kung gusto ko pang lagyan ng ID code yan, yung WBS number, click ko lang yung ID code natin, and then apply. Meron na siyang code number ngayon. Kung gusto kong palitan yung kulay, no? Medyo ayoko yung kulay, sir. Palitan ko. So, pwede rin natin palitan yan. So, ano bang magandang kulay? Yan. Click OK. Okay. Apply. Ay, ano pala yon level 1. Ayan.
So kung gusto niyo palitan yung mga kulay natin, background, font, ayan. So ano bang magandang kulay? Ayan. Orange. Try natin orange. Okay, okay, apply. Ayan. So kayong bahala dun sa mga colors na gusto niyo. Okay? So basically yan yung mga portion natin na colors and ano natin. Edit ko lang to. Medyo light tayo konti. Okay, okay, apply. Ayan. Okay? So kayong bahala kung ano yung mga information na yan. So ulitin ko lang para maipakita natin to. So right click, punta tayo sa group and sort. I-click nyo dito yung WBS or type nyo. And then name and description and i-check nyo yung ID code. Apply, okay. Okay? So lumitaw na ba yung sa inyo guys? Type yes if lumitaw na yung sa inyo. Okay? Tama ba? Lumitaw naman, no? Okay. So nag-work naman yung ginawa natin. Okay, so kung gusto niyo palitan yung mga kulay, yun lang din yung gagawin niyo. Or kung gusto niyo palakihin, no, medyo naduduling kayo, pwede niyo rin siya lang i-adjust or palakihin. Okay? So pwede niyo rin i-adjust yung mga ano natin dito, columns, no. Okay. So ngayon pwede na tayong mag-insert ng mga activities per categories. So ngayon simply mag-insert lang ako ng activities natin. So number 1, sa general requirements. So parang ginawa natin kanina dun sa ang tawag dito, sa WBS, same method lang. So, select ko lang yung gusto kong mag-add ng information, right-click and then click add. So, dito na lumitaw yung original duration natin, guys. So, yung 7. So, sa inyo 5, di ba? So, paano ko napalitaw yan? So, yung mga nakikinig kanina, paano ko napalitaw yan sa palagay ninyo? Yung 7 na yan. Yung sa inyo kasi 5, tama ba ako? Sino nakakaalala nung sinabi ko kaninang unang-una? Yung 7 na yan is nasa, di na maalala, no? Kasi kung ako din, di ko rin maalala. Nandun din sa mga ano natin, admin preferences. Okay? So, nasa general ba yung nalagay ko? Eto, default duration. So, pwede nyo palitan under general. Okay? So, mga preferences lang naman yan, pero wala din kwenta yan kasi i-edit ko lang din ulit yan mamaya. So, i-update din natin yan. Okay? Okay lang ba yung kulay or gusto nyo palitan? Try kong palitan parang medyo nakakasilaw. Palitan ko yung kulay nito. Mag-light green tayo. Or medyo dark. Ito, light green. Okay, apply. Okay. Okay. Pangit ng color combination ko. Joke lang. Ayan, so new activity tayo. So basically, nag-type lang tayo ng information dyan. So next naman is mag-insert tayo dito, down payment. Okay. So basically, nag-insert lang po ako ng mga tasks natin. So add ulit ako, right-click, add, insert. So syempre, kailangan din natin ng permits. Mga permits natin or permit acquisition or pagkuha ng permit. Okay? Next, under sa general requirement. So pwede pong insert dyan or add. So same lang naman. So parang yung sa WBS lang. Mobilization. Or yung pagdating ng mga tao natin. And then next naman is survey works. Ayan. Survey works. Okay? And then under sa earthworks, so click insert lang tayo. So meron tayong ilan yan? 4. So kailangan natin ng clearing and grabbing. Ayan. So ano pa yung kailangan natin? Excavation. Okay. So next naman is howling and disposal. So basically, naglalagay lang ako ng mga activities na pwede nating ilagay dyan. No? So kung meron pa kayong gustong idagdag, you can do so. So pero tayo, nag-example lang muna tayo. Backfilling and compaction. Okay. Under substructure level, 3 lang yan. So syempre, kailangan natin mag-install ng bakal. Installation of rebars. Installation of rebars. We can also do installation of formworks. And syempre, yung ating concreting or yung pagbubuhos natin. Okay? Concreting. So next naman, pwede bang i-copy paste to, sir? Pwede. Okay? Copy and then Control V. Click OK. Okay. Ayan. So meron din silang copy paste. Okay? Sir, kung OC po ulit, paano po i-move? Dito lang sa right side or i-adjust nyo lang dito. Okay? Ito yung mga buttons natin or dito lang. Okay? Ayan. Nag-arrange sila. So basically ako kasi sunod-sunod naman yan. Ayan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung hindi naka-arrange yung WBS nyo dito, lilitaw din sila dito na hindi naka-arrange. Kaya ako, in-arrange ko na sila dito pa lang sa WBS. Okay? So architectural finishing works, meron po tayong 3 dyan. Unahin natin yung
wet works natin. So yung painting, preparation of skim coating, yung mga platada natin, etc. Kung gusto yung preparation, ayan. Dry works, yung mga ceiling, ayan, tiles, etc. Yung iba pa. And then specialty and finishing works. Kung meron tayong mga furnitures or yung mga marble, countertops natin, nandyan lahat yan. So MEPF works naman, click tayo ng tatlo din. So ang pinakauna dito is, alisin ko muna itong activity details natin. Ay, hindi ko na pala siya maalis. So installation of first fix. So ano meron sa installation of first fix dito, sir? Ibig sabihin yan, maglalagay tayo ng mga piping natin or pipe roughings or yung maabang natin. Okay? Or pipe sleeving, sabi nga ng ilan. So we have also installation of second fix. Dito na natin nilalagay yung mga wirings natin, yung accessories, no? Yung mga fittings. So nandiyan lahat yan or yung mga other natin na mga works. And then lastly, installation of third fix. So dito na natin nilalagay yung mga fixtures natin like yung mga plumbing, electrical, ilaw, etc. So nandyan lahat yan. Okay? And then insert ko lang din ulit dito sa post-construction. So yung ating punch listing and closeout. So ano yung punch listing and closeout na yun, sir? Yan yung checking natin, no, kung meron pang pending bago itong i-turn over natin yung project. So punch listing and closeout. Ayan. Okay? So mag-add lang tayo ng columns dito. Lagyan natin siya ng activity type. So punta ulit tayo sa columns. Search ko dito activity type para makita niyo yung task dependent natin. Find next. Ayun, so lumitaw siya. Click ko lang dito and then arrange ko lang sila. Apply, okay. So makikita niyo ngayon yung task information natin. Ganyan sila. Okay? So napansin niyo rin guys, lumitaw na rin yung ating Gantt ngayon dito or yung ating Gantt chart. So pakonti-konti, lumilitaw na ngayon yung mga information natin. Okay? So lumitaw yung mga Gantt information natin siya. So I'll give you some time. So siguro 15 minutes to do this task natin. And then we can proceed doon sa mga relationships natin. Okay? So this will be your activity number 3. So insert all the tasks and yung mga ganyan yung pagkakasunod-sunod natin. So edit nyo rin, no? Yung ating mga information na yan. So gusto ko iba yung kulay nung sa inyo guys, ha? So create your activity tables natin. Ayan. So type done when finished and also screenshot. So approximate time, siguro 10 to 15 minutes. Ayan. And so give you enough time to do that. Ayan. Okay? So yan. So paki-create muna yung ating mga activities and arrangements ng katulad ng ganyan. So dapat ganyan po kaayos. Okay? So yan. Have some question, chat lang kayo dito guys, no? Ayan. So lagay nyo lang yung